FM. Money can't buy happiness. Yan ang madalas nating naririnig kapag pera na ang pinag-uusapan. Dahil ang pinakamahalaga sa mundo ay syempre, ang pagmamahal. Alam ko na medyo makakornihan kayong lahat sa akin pero naniniwala ako sa bagay na yon. Na hindi lahat ng may pera, masaya. Mga idol, you can call me Nathalie. Nanggaling ako sa isang may kayang pamilya. Pero kahit ganon, hindi lumaki ang ulo ko. Hindi ako naging mayabang at ni minsan hindi ako nang tapak ng ibang tao. Sa katunayan nga niyan, meron akong lalaki nagugustuhan na sabihin na nating kapuspalad. Tawagin na lang natin siya sa pangalang Nolan. Kunti na lang. Matapos na. And done! Uy! Tapos na! Wah, ano pa? Galing mo talaga, Nathalie. Idol! Siyempre, ako pa ba? Ay, salamat. Natapos din natin i-revise tong thesis na to. Sana naman, okay na yung ginawa natin. Purgang-purga na ako sa thesis. Alam mo bang, madalas ko na itong napapanaginipan. Chapter 4? Chapter 5? Ay, nako. Gusto ko nang makatulog ng maayos. Sabi naman ni Sir Esquera, diba? Basta ma-edit lang natin yan, okay na. I-email na natin kay Sir para ma-check na niya. Sige, pero mamaya na lang. Nagugutom na ako. Kainan muna tayo. Nag-crave kasi ako dun sa sandwich. Hindi naman ako nagugutom eh. Sige, ikaw na lang. Ay, kung mo sabihin nagtitipid ka na naman. Paubos na kasi yung allowance ko eh. Isipin mo, Wednesday pa lang ngayon. May 2 araw pa bago mag-weekend. Kaya akong tipirin yung 200 eh. Ano? 200 na lang pera mo? Paano magkakasya yan? Nagbabaon na lang ako ng lunch. Tsaka tubig, ganun. Tapos, jeep lang yung sinasakyan ko kasi pwede ko naman lakarin yun. Pagbaba ko hanggang doon sa bahay namin. Pwedeng lakarin? Hindi pa malayo yun. Medyo exercise, ganun. Paano kapag nagugutom ka na? Tubig, diet. Grabe. Ganun. Ba't hindi ka magpadagdag ng allowance? Hindi naman ako yaman mo na pwedeng mahingi ng dagdag. Oo ha. Uy, sakto lang din naman yung allowance ko, no? Yung sakto mo kasi, sa totoo lang, sobra na sa akin yun eh. Ay, fine. Pero gusto ko talagang kumain dahil nagugutom na ako. Tara na, ililibre na kita. Hindi na. Okay lang, sasama na lang kita. Ang sama naman ng ugali ko kung hahayaan na kitang nakatingin sa akin habang kumakain, di ba? Mali ka na, tara na, lilibre na kita, promise. Huwag na, nakakahiya, huwag na. Huwag ka nang mahiya. Magkano lang naman yun? Tara na, bilis. Ang bango. May pala nakakabusog na. Akala ko ba gusto mo lang kumain ng sandwich? Ang dami-dami nitong in-order mo. Alam ko naman kasi na hindi ka pa kumakain ng lunch. At saka, sa dala mong pera, sigurado akong titiisin mo ang gutom mo hanggang sa makauwi ka. Kaya ayan, in-orderan na kita ng masarap. Salamat ha. Di bale, babawi ako sa'yo sa susunod. Uy, naku, okay lang yun. Ay, nakakahiya sa'yo. Pero wala din naman ako magagawa dahil ang pera. Tuition fee ko nga, wala eh. Wala kami pagpunan minsan eh. Buti na lang, scholar ako ngayon. At buti na lang din, hindi ka nahihiya na kasama ako. Ang OA mo naman? Alam mo ba itong t-shirt ko? Galing lang to sa ukay-ukay, no? Alam mo, ngayon lang ako nakakilala ng mayaman pero mahilig pumunta sa Divisoria. Yung kakain sa karinderya, tsaka yung hindi nandididid yun sa mga food. Talagang hindi, no? Alam mo, kakaiba ka talaga. Ito yung babaeng, yaman, ang dami nagkakagusto, pero ni isang beses, hindi kita nakita nag-inot. Kasi, hindi ako ganong klaseng babae. Simple lang ako, no? At simple lang din ang mga gusto ko.
Alam mo, swerte-swerte ng magiging boyfriend. Naman, no? At maswerte din ang magiging girlfriend mo. Kasi mabait ka, matalino, at masipag ka sa buhay. Noon pa lang, sobrang hanga na talaga ako kay Nolan. Masipag na nga, matalino pa, at sobrang bait. Siya yung tipo ng lalaki o tipo kong lalaki. Pero ramdam ko naman na wala siyang gusto sa akin. Siguro dahil sa agwat naming dalawa, naiilang siya dahil sa madalas ako yung nandilibre sa kanya. Pero mga idol, wala naman akong pakialam kung ako ang madalas maglabas ng pera sa aming dalawa ni Nolan. Basta masaya akong kasama, okay na ako sa ganon. Dahil ang gusto ko lang naman, magkaroon ako ng moment sa kanya. Yung maiparamdam ko na may lihim akong pagtingin sa kanya. Thank God, nakapagsalon na rin tayong dalawa. Iritang-irita na ako sa nails ko eh. Hindi ka kasi nagtutubig, kaya ang dry tuloy na mga kuko mo sa kamay at paa. E paano? Wala kang ibang iniinom kundi frap o di kaya milk tea. Excuse me, nagtutubig ako no, sa flask ko pa. Mamaya nga mag-shopping naman tayo. Gusto kong bumili ng new clothes. Na naman? Baka bibili mo lang last week ah. And so? Alam mo, ang bilis mong ubusan ng allowance. Buti hindi ka pa pinapagalitan ni tita. Well, nasisermonan ako pero binibigyan din naman ako eventually. Kaya, sasamahan mo ko mamaya para mag-shopping. Okay. Maghahanap din naman ako ng regalo para kay Nolan. Birthday niya kasi sa Sabado. Nolan? Kayo na? I didn't know ha? Ano ka ba? Hindi kami no, magkaibigan lang kami. Hoy, ikaw Nathalie ha? Pinapaalala ko lang sa'yo na maghinay-hinay ka kay Nolan. Huwag masyadong ma-in-love. Baka mamaya masyado ka ring masaktan. Masasaktan ka agad? Eh bakit? Saan ba pupunta yan kundi dun lang din? Bakit naman? First of all, hindi papayag ang daddy mo na magkajowa ka ng poor, mahirap. Pangalawa, hindi rin naman papayag yung si Nolan na maging jowa ka kasi different kayo ng status, ng estado sa buhay. At pangatlo, magkakaproblema lang kayo sa money. At kailan naman naging issue ang pera? Nathalie, hindi lang sa mga teleserye nangyayari yung discrimination sa pagitan ng mayaman at mahirap, okay? Pati rin sa totoong buhay. Lalo na sa daddy mong overprotective sa'yo. Sige nga, tatanungin kita. Paano ka bubuhayin ng Nolan na yan na kung pambili lang ng extra rice, hindi niya pa magawa? Grabe ka naman. Remember, nung kumain tayo sa cafe, ikaw pa mismo bumili ng extra rice para sa kanya kasi nga hindi kasya yung money niya. Dahil nagtitipid lang siya. Girl, iba ang nagtitipid sa wala talagang money. Ay ako, alam mo hindi ko na nagugustuhan yung sinasabi mo. Ha? Why? It's true naman eh. Kapag naging jowa mo siya, pustahan, ikaw ang parating taya sa mga date nyo. Kaya kung ako sa'yo, pumili ka ng lalaking may pera, hindi yung lalaking mahal ka lang. Hindi ka mabubusog ng pera, sis. Maging practical ka din, Nathalie, no? Sabi nga ng mama ko, wag daw ako magbo-boyfriend na walang pera. Dapat daw, doon ako sa lalaking kayang ibigay ang buhay na ibinigay nila sa akin. Yung lalaki na hindi ako papahirapan. Mas magandang araw yung hindi daw ako pagtatrabahuhin. Yung magbubuhay reyna lang daw ako. Pero alam niyo mga idol, ayoko ng ganun. Gusto ko patas lang kami na magiging partner ko. Ayokong iasa sa kanya ang lahat. Oo, syempre doon ako sa lalaking aalagaan ako na kahit gaano kahirap, hindi niya ako iiwan. At para sa akin, si Nolan ang lalaking yon. Happy birthday! Uy, ito talaga oh. Hindi mo naman ako kailangan bilan ng regalo. Hindi kailangan, pero gusto ko. Alam mo, ito na yung pinakamagandang regalo na tanggap ko ngayon. Nahiya tuloy ako kagad sa'yo. Bakit naman? Simple lang yung pinanlibre ko sa'yo. Tapos, ikaw yung bumili ng maiinom natin. Sus, yun lang. May hiya ka na.
Okay lang sa akin yun. Huwag mo na akong isipin. Ikaw ang may birthday ngayon, kaya dapat ikaw yung masaya. Pero maraming salamat talaga dito sa regalo mo, ha? Tsaka sa pagsama mo sa akin na ngayong araw na to. You're welcome. O, teka lang. Ano palang wish mo? Uy, nag-blow ka na kanina. Hindi ka man na nag-wish. Wish ko, sana makapagtapos ako sa pag-aaral para mas makagawa ko ng paraan para gumaan ang buhay ko. Yun lang. Yun lang? I love life. Hindi ka ba magre-request? Kita mo ang hindi ako nanliligaw ngayon, mag-request pa ako. Ba't kasi hindi ka nanliligaw sa iba? Ni minsan wala ka sa akin pinakilalang babaeng nagugustuhan mo. Wala eh. Nasa pag-aaral yung focus ko eh. Tsaka isa pa, wala namang magkakagusto sa akin. Anong wala? Uy, meron no? Hindi mo lang napapansin. Pero sigurado akong meron. Ikaw pa ba? Sa gwapo, talino, at saka bait mong yan? Naku, imposible. Oh, wow ha. Mas magaling ka pang mambola sa lalaki. Uy, seryoso ako, no? Meron yan. Sige. Sasakyan ko yung joke mo. Sino? Sino yung hibang na babae na yan na magkakagusto sa isang katulad ko? Ako? In fairness, ha? Natawa ako doon, ha? Seryoso ko sa sinabi ko. Hindi ba halata? Hindi nga. Ikaw may gusto sa akin? Bakit? Hindi pa pwede? Pero bakit ako? Ang dami namang lalaki na mas bagay sa'yo. Bakit? Kasi ikaw ang gusto ko. Pero hindi kasi tayo bagay. Langit ako, lupa ka. Ano bang yan ang pinakabadoy na narinig ko sa tanan ng buhay ko? Ay, kakasukang pakinggan. Nolan, hindi ka ganun kahirap, okay? At hindi rin naman ako ganun kayaman. Hindi issue ang pera dito. At kung issue man, bas wala kang pakialam. alam mo hindi ako bagay sa'yo. Kaya, ano pag tinanong nila kung ano ang kaya ko ibigay sa'yo? Mamahal, effort, respeto. Marami kang pwedeng ibigay sa akin na hindi involve ang pera. It's now or never ang nasa isip ko ng mga oras na yon. Kung hindi ko ipapakita sa kanya na gusto ko talagang maging kami, walang mangyayari. Kaya kahit na hindi ko alam kung ano ang susunod na mangyayari, susugal pa rin ako. Bakit? Simple lang. Dahil mahal ko siya. Nagkaroon naman ng bunga ang pagsugal ko kay Nolan. Walang ligawan nangyari sa aming dalawa actually. Parang nag-usap na lang kami na dahil naman sa mahal namin ang isa't isa, edi ituloy na namin. Kahit parang hindi pinag-isipan, naging masaya ako sa relasyon namin. Walang alam ang mga magulang ko na meron na akong boyfriend. Hindi naman dahil sa ikinakahiya ko si Nolan, kundi gusto ko siyang protektahan. Ayokong makakarinig siya na kahit na anong negative tungkol sa relasyon namin dahil wala akong ibang gusto kundi maging masaya kaming magkasama. Okay ka lang ba? Ay, bakit parang problemado ka? Nawalan ako ng scholarship. Ha? Bakit? May nabagsak akong subject. Hala, paano na yung pag-aaral mo? Wala. Titigil ako kahit ayaw ko. Wala na akong magagawa eh. Hindi ko na pwedeng bawiin yun dahil sa usapan namin kaya ako nandito para sabihin sa yung Natalie, uwi na ako sa Bohol. O sige, kailan ba yung balik mo? Hindi na ako babalik dito sa Manila. Ha?
Ano sinabi mo? Hindi ka na babalik? Oo eh. Ano naman ang gagawin ko dito, di ba? E di, magtrabaho. Pag-ipon naman yung tuition fee mo. Hindi na kailangan eh. Pinapauwi na rin naman ako sa amin eh. Ayaw ko na rin. Pero, paano na tayo? Ay, Huwag mong sabihin makikipaghiwalay ka sa akin. natindihin mo naman. Sa tingin mo, makakaya natin yung long distance relationship? Oo naman. Kaya natin yun. Hindi. Akala mo lang kaya natin, pero hindi talaga. Please, Natalie. Antipin mo na lang. Hindi ako papayag. Hindi lang ikaw ang may karapatan na magdesisyon sa relasyon na to. Dahil parte rin ako nito. At sinasabi ko, hindi tayo maghihiwalay. Hindi madali yung gusto mo. Hindi rin madali ang hinihingi mo sa akin. Mahal na mahal kita, alam mo yan. Bakit ako makikipaghiwalay sa'yo? Kung marami namang paraan dyan. Sige. Ano? Sabihin mo sa akin kung anong paraan. Papahayag ako sa gusto mo. Hindi ko pa alam. Basta alam kong merong paraan. Hindi mo naman sana ako, Natalie. Wala akong pera. Kaya kailangan ko umuwi sa probinsya namin. Magkanya-kanya na muna tayo. Ayoko. Gusto mo gawin natin? Isasama ako sa'yo sa probinsya. Kasi saraan ka naman ng pait. Kasama ka sa akin. Iiwan mo ang buhay mo dito. Oo. Ano ang pag-aaral mo? Mga magulang mo. At talikuran mo lahat ng yun dahil sa katulad mo. Oo. Kung yun lang yung paraan para hindi tayo magkahiwalay, iiwan ko lahat-lahat ng meron ako. Hindi naman. Please. Alam ko hindi mahalaga sa iyo ang pera o kung ano pa man. Pero ito gagawin mo? Isang malaking pagkakamali ito. At may pagkakataon ka na hindi gawin yun. Mahal kita, Nolan. Ikaw lang ang kailangan ko, kaya sasama na ako sa'yo. Magalit man sila sa akin, sasama ako sa'yo. Alam kong isang malaking katangahan ang desisyon kong yon. Pero sobrang mahal ko talaga si Nolan. Kaagad kong sinabi sa mga magulang ko ang plano ko. Natitigil ako sa pag-aaral para sumama kay Nolan sa probinsya. Tulad ng inaasahan, syempre, hindi nila nagustuhan ang desisyon kong yon. Okay na siguro itong mga damit nito. Oh my God. Totoo nga! Anong ginagawa mo dito? Tita called me, umiiyak siya. Sinasabi na pigilan daw kita. Buo na yung desisyon ko. Sasama na ako kay Nolan. Tanga ka ba? Sasama ka sa lalaking yun? For what? Para maranasan maghirap? Bakit ba ganun agad ang nasa isip nyo? Basta masipag at determinado ang isang tao. Susunod doon ng pera. Diyos ko naman! Natalie, wake up! Wala kang kinabukasan kay Nolan. Sisirain mo ang buhay mo para sa kanya, ganun? Tatalikuran mo yung pag-aaral mo, for what? Para lang hindi kayo magkahiwalay? Para sa lintik na pag-ibig na yan? Oo! Kaya kong isakripisyo lahat. Kahit ang pamilya mo? Natalie naman! Hindi ka man lang ba naaawa kay tita, ha? Sa mga parents mo na nagpakahirap para maranasan mo yung ganyang buhay. Intindihin mo naman ako. Wala akong maintindihan, I don't understand anything. Isang malaking katangahan yung gagawin mo eh. Bakit? Sure ka na ba na magkakatuluyan kayong dalawa ha? Hindi pa naman, di ba? Pero ayoko na siyang mawala sa akin. Natalie, kung talagang mahal ka niya, hindi niya hahayaan na gawin mo to. Mas iisipin niya yung kapakanan mo. Pero mukhang hindi naman eh. Papayag siyang hatakin ka niya pababa kasama siya. Wala na akong pakialam. Mahal ko si Nolan. Gising ka na please. Wake up, please lang. Gising na gising ako, Mitch. Ano ba? Gusto ko na minsan naman sa buhay ko. Susundin ko yung gusto ko. Puro na lang kasi yung gusto ng iba eh. Paano naman ako, ha? Mahal ko si Nolan. Respetuhin niyo naman yun. Kaya nga kita pinagsasabihan dahil mali ang gagawin mo. Nath, mahiya ka naman sa magulang mo.
Do you know what you're doing, ha? Makikipagtanan ka. Harap-harapan mo silang iiwan para kay Nolan. Akala ko ba matalino ka? You're smart. Eh bakit ngayon hindi mo gamitin yung utak mo? Sensya na, pero nagdesisyon na ako. Galit na kayong lahat sa akin. Pero susundin ko ang gusto ko. Ilang beses nila akong pinigilan pero buo na ang desisyon kong sumama kay Nolan. Umaasa naman ako na hindi maganda ang magiging umpisa namin. Magulo. Dahil una, ngayon pa lang naman kami magkakasamang dalawa. At pangalawa, hindi ako sanay sa buhay na meron siya. Morning! Buka na dyan. Kain na tayo. Pasensya ka na ha kung hotdog at yung lang yung almusal natin. Nagluto rin ako ng bagong sinaling. Baka kasi hindi ka kumakain ng sinangagin. Uy, kumakain kaya ako. Saka babe, hindi mo naman kailangan gawin ko eh. Kahit ano, nakain ko. Kahit nga tuyo at suka, okay na ako eh. Kaya pa kasi sumakit yung tiyan mo eh. Hindi sasakit ang tiyan ko. Dahil yung yaya ko, ganyan parati ang almusal. Nabanguhan nga ako eh. Kaya napakain ako. Kaya simula noon, kumakain ako ng tuyo at sinangag na kanin. Pati rin yung talbos ng kamote. Tapos lalagyan ng bagoong tsaka kamatis. Tapos may sibuyas. Ang sarap. Pinapatunayan mo lang ba sa akin na kaya mo kainin ng mga yon o gusto mo lang isipin? Kaya ko. Kumakain ako ng ganito. Hindi naman kasi ako tulad ng ibang mayayaman dyan na makaamoy lang ng pinipritong tuyo, akala mo mamamatay na. Sige, ikaw ang bahala. Kain na tayo. Oo nga pala. Tumawag ka na ba sa mga magulang mo? Ay nako, kapag tinawagan ko sila, baka mas lalo lang kami magkasamaan ng loob. Kaya, wag na lang. Bumalik ka na lang kaya sa inyo. Ba't naman ako babalik? Ayaw ko lang na nang dahil sa akin. Kaya ka napapalayo sa mga magulang mo. Hindi mo naman ito kailangan gawin eh. Hindi ko kailangan, pero gusto kong gawin. Ay, ito na naman ba tayo? Pipilitin mo na naman akong gawin ang isang bagay na ayoko naman talaga? Natalie, hindi lahat ng ayaw mo hindi makakabuti sa'yo. So anong ibig mong sabihin? Nakakabuti yung lumayo ako sa'yo? Naiwanan na lang kita? Oo. Hindi pa ba halata? Masisira na yung buhay mo dahil sa akin. Dapat nag-aaral ka ngayon eh. Dapat maganda yung buhay mo pero wala. Pinagtatagaan mo ang mundo ko na hindi ka naman talaga bagay dito. Hindi ka ba masaya na kasama mo ko ngayon? Na nakikita mong ginagawa ko ang lahat para lang bumagay ako sa'yo? Wala naman kasi akong pakialam sa pera eh. Sa ginhawa ng buhay, buong buhay ko nang naranasan yun. Pero ito, yung magmahal ng totoo, minsan lang to. At ayokong palampasin yun. Hi, babe! Oh, galing. Dami mong dala. Ito, nag-grocery ako. Wala na kasing laman yung ref natin, kaya namili na ako. Huwag mong sabihin na ginalaw mo na naman yung savings mo. Oo. Inahihiya kasi akong humingi sa'yo ng pera. Meron naman ako eh. Saka, okay lang yun. Para sa atin naman to. Eh sana, nakingi ka na lang sa akin. Okay nga lang yun. Hindi ko sinasabing bilhin mo ang lahat ng yan. Umastos ka na naman eh. Ano ba? Itipid na nga tayo, di ba? Minsan lang naman to, babe. Anong minsan? Ano yung gastos mo eh? Oo, pera mo yan. Pero pwede ba? Itipid ka naman. Kikitain ko naman yung pera na yun. Kikitain? Oo. Eh, nakita ko kasing hiring dun sa isang factory. 18 years above. Eh, pwede ang high school graduate. Kaya bukas na bukas din mag-a-apply ako. Trabaho ka? Oo, eh alam nga namang ikaw lang, di ba? Eh, syempre gusto ko rin kumita ng pera. Ayoko. Hindi ka pwede magtrabaho. Buhay ko to.
Ako ang magdedesisyon sa mga gusto kong Oo gawin. nga. Kahit nga mali, ginagawa mo pa rin eh. Tulad na lang pagsama mo sa akin dito eh. Alam mo, kanina ka pang umaga eh. Wala ka nang magagawa. Nandito na ako at hindi mo ako mapapaalis. Umuwi ka na lang kasi sa inyo. Ano ba, Nolan? Sinabi ko na nga ayoko, di ba? Dito lang ako sa'yo. Ano ba talagang problema mo? Problema ko? Ha? Anong problema ko? Ikaw. Ikaw ang problema ko. Pabigat ka lang dito eh. Mas mabuti pa, ha? Umuwi ka na lang sa inyo at iwan mo ako. Kung kaya ko lang, ginawa ko na. Pero hindi ko nga kasi kaya. Alam kong gusto mo rin to. Pinipigilan mo lang ang sarili mo. Na hindi naman kailangan. Sinira ko ang buhay mo. Hindi yan totoo. Desisyon kong sumama sa'yo. Kaya kahit anong sabihin mo pa dyan, hindi ako aalis. Kaya ko mabuhay na wala ang mga mararangyang bagay sa mundo. Hindi yon ang huling beses na nagtalo kami ni Nolan dahil sa pera. Pero kahit parang toxic na, tiniis at inintindi ko si Nolan dahil mahal ko siya. Kaso nga lang habang tumatagal, nananatili na lang ako sa tabi niya dahil gusto kong panindigan ang desisyon ko. Ayokong mapahiya sa iba at marinig sa kanila na nagkamali ako ng pinili. Ano nga ba ang dapat kong gawin? Haharapin ko ba ang kahihiyan o papanindigan ko na lang ang desisyon ko? Sana ay matulungan niyo ako. Yours truly, Natalie.